Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5, ikalawang markahan, Module 1, na may paksang pagbibigay ng mahalagang pangyayari at pagsagot sa nabasang tala-arawan, journal, talambuhay, at anekdota. Sa aralin na ito, inaasahang maibibigay mo ang mahalagang pangyayari at nasasagot ang mga tanong sa binasang tala-arawan, journal, talambuhay at anekdota. Subukin. Sa naunang mga aralin ay naituro na sa iyo ang ilang kasanayang maaaring makatulong sa pagsagot sa bahaging ito. Subukin isagawa ang kasunod na gawain. Basahin ang tala-arawan sa ibaba. Kopyahin ang diagram at ibigay ang hinihinging impormasyon. Lunes, Hunyo 1. Maaga akong gumising upang maganda sa pagpasok sa paaralan. Inihanda ko ang aking uniforme bago ako maligo. Kumain din ng masarap na almusal at uminom ng isang basong gatas. Ngumiti ang nanay ko sabay sabi niyang hindi pala tuloy ang klase dahil sa pandemya. Kaya bumalik ako sa aking silid at nagpalit muli ng aking pambahay. Martes, Hunyo 2. Tinuruan ako ng ate ko na magluto ng masarap na hotcake. Natuwa ang aming magulang dahil marami kaming natutuhan. Sa panahon ngayon, kahit pa walang pasok, tuloy-tuloy din ang aming pagbabasa ng mga babasahin na binibili sa amin ng aming magulang. Pero mas gusto ko pa rin ang gaya ng dati na nakalalabas ng bahay at nakapupunta sa paaralan at sa iba pang lugar. Kaya bago ako matulog, pinagdadasal ko sa Panginoon na mawala na ang COVID-19 at bumalik na sa normal ang lahat. Dani Giselle D. Grande, DepEd Borongan City Division. Narito ang chart na nais kong iyong sagutin. Itala ang mahalagang pangyayari ayon sa ating tekstong pinasa. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating sagutan. Maagang gumising at naghanda para sa pagpasok sa paaralan. Natutong magluto ng hotcake at marami pang ibang habang may pandemya. Nagdasal sa Panginoon na sana ay mawala na ang pandemya at bumalik ang normal sa lahat. Subukin din. Basahin ang tala-arawan ni Sofia sa buwan ng Hunyo sa ibaba. Kopyahin ang diagram at ibigay ang hinihinging impormasyon. Kasunod nito, sulat ang sagot sa sagutang papel. Ang tala-arawan ni Sofia, Hunyo 1, 2020. Nagising ako sa lakas na tila pumutok na bomba. Dali-dali akong bumangon at lumabas ng aming bahay. Nagkukumpulan sa kalsada ang aking pamilya at mga kapitbahay. Hindi pala bomba ang pumutok, kundi isang sasakyan na nilalamon ng apoy. May mga fire truck at police car na naroon. May mga pulis na nagsasaway sa mga taong gustong lumapit. May mga kalalakihan mula sa aming barangay na tumulong sa pag-apula ng apoy sa pamamagitan ng pag-igib ng tubig mula sa poso, malapit sa kalsada. Ang iba ay pinauwi ng mga pulis dahil delikado daw ito. Umuwi na rin kami sa aming bahay. Nag-aalala ako sa maaaring maging dulot ng sunog sa paligid. Maitim ang usok at amoy gasolina ito. Paano na lang ang mga bata at matatandang may sakit na nakakaamoy dito? Maaari ito maging sanhi ng sakit, lalo na sa may mga hika. Ipinagdasal ko na sana ay maapula ito at mawala na rin ang amoy na nanggagaling dito. Hunyo 7, 2020. Tumulong ako sa mama ko sa paghahanda ng altar
para sa virtual na pagsimba. Inayos namin ang aming sala. Naglagay kami ng Biblia at bulaklak sa mesa sa harap ng telebisyon. Nagbihis din kami ng pansimbahang damit. Pagsabit ng ikasam ng umaga, ay nagsimula na ang worship service. Kumanta muna kami kasabay ng aming mga churchmates ng praise and worship song. Napakaganda ng mensahe ng aming pastor. Tinalakay niya dito ang pagkakaisa ng pamilya sa panahon ng problema. May mga aral siya na ibinahagi tungkol sa pagkakaisa, lalo na sa panahon na lahat tayo ay kumakaharap ng problema sa COVID-19. Pinayuhan niya ang bawat pamilya na manatiling maniwala at makinig sa mga salita ng Diyos. Dahil siya lamang ang makakasalba sa atin. Nanatili ito sa aking isipan hanggang sa aking pagtulog. Hunyo 2020. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Pumunta ang aming pamilya sa aming farm. Nagdala kami ng iba't ibang halaman na aming itatanim. Mayroong iba't ibang buto ng gulay. Mayroon din kaming mga tanim na namumulaklak. Nakahanda na ang mga plat na aming pagtataniman. Kanya-kanya kami sa pagpili kung ano ang aming itatanim. Ang ate Erin ko ay piniling magtanim ng sunflower. Ako naman ay nagtanim ng petchay. Si Bunso ay talong ang pinili. Samantalang sina mama at papa ay ampalaya at mani. Si Kuya Intoy ang tagabantay ng farm ay naghanda ng tubig para idilig sa halaman. Pagkatapos namin magtanim ay naghanda ang aming tita na merienda. Mayroong biko, pansit at buko juice. Masaya kaming nagsalo-salo sa aming cottage. Panay ang pagpapatawa ni Papa sa amin. Ikinuwento niya ang kanyang buhay habang lumalaki sa dito sa farm. Madalas daw ay napapalo siya ni ng lolo at lola. Mahilig siyang umakyat sa puno ng mangga at lansones. Minsan daw, pagbaba niya ay nag-aabang na ang lola na may pamalong nakahanda. Tatalon daw siya kagad at tatakbo ng mabilis para hindi mapalo. Nagkwento din si Papa na minsan daw ay may nakita siyang malaking sawa. Sumigaw daw siya at naaleto ang ahas. Sa halip na tumakbo ang Papa, ay ang ahas daw ang lumayo. Kaya laking pasalamat niya na hindi siya nakagat. Mula noon ay natakot na siyang maglakad ng mag-isa sa farm. Hunyo 26, 2020. Kaarawan ngayon ng mama. Naghanda kami ng iba't ibang potahe. Tinulungan kami ng tita sa paghahanda. Inayos namin kahapon ang aming cottage sa may garahe. Naglagay kami ng mga lobo, pabitin at malaking happy birthday na kulay dilaw. Si Papa naman ay nagpagawa sa kanyang kumare ng birthday cake. Pinalagyan pa niya ito ng pera sa loob. Pinagbihis namin si Mama ng kulay pula na damit. Nagsimulang magdatingan ang aming mga tito at tita kasama ang aming mga pinsan. Nagdasal muna kami at nag-alay ng aming mga mensahe para kay Mama. Gusto kong lumuha si Mama habang nagsasalita ang Papa at kaming magkakapatid. Alam kong luha iyon ng saya. Nagpasalamat si Mama sa aming ginawang paghahanda. Inawitan namin siya ng mga kanta ng pagpapasalamat. Oras na ng kainan. Pinuri nila ang aming inihandang pagkain. Nasiyahan din sila sa aming dekorasyon. Pagkatapos kumain, nagkaroon ng parlor games para sa aming magpipinsan. Meron din para sa aming mga tito at tita. Enjoy na enjoy ang lahat. Bago magsiuwi ang aming mga bisita, namigay kami ng mga souvenir. Talagang pinaghandaan namin ng espesyal na araw ni Mama. Nagpasalamat sa amin si Mama. Talagang kaysaya namin lahat sa araw na iyon. Akda ni Giselle G. Grande, DepEd Borongan, City Division.
Narito ang mga katanungan na nais kong iyong sagutin. Sino ang sumulat ng tala-arawan? Ikalawa, napansin mo ba kung paano siya sumulat ng kanyang tala-arawan? Ikatlo, ano ang nilalaman ng kanyang tala-arawan? Ikaapat, sumusulat ka rin ba ng gaya nitong tala-arawan? At ikalima, sa iyong palagay, bakit sumusulat ng tala-arawan? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Sa unang bilang, si Sofia ang sumulat ng tala-arawan. Ikalawa, ito ba ang iyong isinugot? Sinulat niya ang mga pangyayari at karanasan niya sa bawat araw. Nakikita dito ang petsa kung kailan ito nangyari. Sa ikatlong bilang, ang nilalaman ng tala-arawan ay ang kanyang karanasan, damdamin at mahalagang pangyayari sa bawat araw. Ikaapat, ang isinagot mo ba ay, opo, itinatala ko ang mga mahahalaga at masasayang araw sa buhay ko. Sa ikalimang bilang, ito ba ang iyong isinagot? Sumusulat ng tala-arawan upang itala ang mga importanteng pangyayari sa kanyang buhay. Narito naman ang sagot natin sa ika-anim na katanungan. Mahalagang pangyayari sa binasa. Nagising sa malakas na pagsabog, may nasunog na sasakyan at nagtulong-tulong ang mga residente upang mabilis na mawala ang apoy. Nagdasal siya na maapula ng tuluyan ang apoy at mawala ang masamang amoy nito na maaaring makapagdulot ng sakit. Tumulong sa paghahanda para sa pagsimba sa bahay, nakantahan at nakinig sa mensahe ng pastor. Nagpunta sa farm ang pamilya, tumulong sa pagtatanim at nakisalo sa pamilya. Tumulong sa paghahanda para sa kaarawan ng mama. Nagdasal at nagbigay ng mensahe para sa kaarawan ng ina. Namigay ng mga souvenir sa mga bisita. Balikan. Pag-aralan ito at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Sagutin ang mga tanong. Una, ilang bahagdan sa kita ng mag-anak ang para sa edukasyon? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawa, alin pangangailangan ang may pinakamalaking bahagdan? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikatlo, ilang bahagdan ang para sa bahay at pananamit? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikaapat, aling pangangailangan ang may pinakamaliit na bahagdan? Ikalima, anong uri ng graph ang ginamit na ilustrasyon? Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Sa unang bilang, 15% ang bahagdan ng para sa edukasyon. Sa ikalawang bilang, para sa pagkain. Ito ang may pinakamalaking bahagdan. Sa ikatlong bilang, 15% para sa bahay at pananamit 10% o bahagdan. Ikaapat, ang ating kasagutan ay para sa pag-iimpok. Ito ang may pinakamaliit na bahagdan. Sa ikalimang katanungan, ang ating sagot ay pie or circle graph. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Tuklasin. Basahin ang tala-arawan. Kopyahin ang diagram at punan ng mahalagang pangyayari. Miyerkules, Hunyo 3, 2020. Madaling araw kanina ay nanganak ang aming pusa. Sabik naming inabangan ang paglabas ng mga munting kuting. Kaya naman maaga pa lang ay nasa kusina na kami habang naghahanda ng almusal ang nanay. Ay sumilip kami sa aming alaga.
Parang pagod na pagod ito. Ang saya ng aking pakiramdam nang makakita ako ng apat na mga kuting na may kulay na puti, abo at mayroon din na magkahalong itim at abo. Webes, Hunyo 4, 2020. Hindi ako nakatulog kagabi agad dahil nag-isip ako ng mga pangalan na ibibigay sa apat naming kuting. Napagkasunduan naming magkapatid na hati kami sa pagbibigay ng pangalan. Papangalanan ko ang isa na Kitty at ang isa naman ay si Minnie. Bagay na bagay sa kanila ang mga pangalan na aking ibibigay. Ano kaya ang ibibigay na pangalan ng aking kapatid sa dalawa pang natitirang kuting? Biyernes, Hunyo 5, 2020. Ginising ako na maaga ng aking kapatid. Mangiyak-ngiyak siya habang nagkukwento sa pagkamatay ng isang kuting. Nag-iyakan kaming dalawa na makita namin ito. Nilabas namin ito at naghukay kami ng kanyang paglilibingan. Kumuha kami ng mga bulaklak at nilagay ito sa lupa. Awang-awa kami sa aming pusa dahil hindi ito mapakali. Inilipat namin sila sa may sala. Doon, binantayan namin sila at inalagaan ng maayos. Akda ni Giselle G. Grande, Teped Morongan City Division. Narito ang chart na nais kong iyong punan ng mga mahalagang pangyayari. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Hunyo 3, nanganak ang alagang pusa. Masaya ang pakiramdam nang makita ang apat na puti. Hunyo 4, hindi makatulog sa gabi dahil nag-iisip ng ipapangalan sa mga kuting. Pinangalan ng Minnie at Kitty ang dalawang kuting. Hunyo 5, ginising niya ng maaga ang kanyang kapatid. Inilibing nila ang namatay na kuting at nilagyan nila ito ng bulaklak. A. Panuto. Basahin ang talambuhay. Sagutin ang mga tanong kasunod nito. Kwento ko to, ang aking talambuhay. Ang pagtuturo sa mga bata ay isang adhikaing hindi mapapantayan ng kahit anong bagay. Para sa kanya, ang pagiging guro ay hindi lamang propesyon na nagbibigay ng kabuhayan, kundi isa itong hangarin na ninais makapagbago ng takbo ng buhay ng isang bata. Siya ay panlima sa 8 anak ng abogadong si Benjamin B. Gagni na taga Pangasinan, ni Dolores T. Grafil, isang dating empleyado ng gobyerno na taga-lungsod ng Borongan. Ipinanganak siya noong Disyembre 25, 40 taon na ang nakalipas. Nag-aral siya ng kanyang elementarya sa Borongan Pilot Elementary School. Nagtapos siya ng sekondarya sa Eastern Samar National Comprehensive High School noong 1996. Pinalad siyang makapasa sa University of the Philippines in the Visayas Tacloban College sa kursong Political Science. Maaga siyang nag-asawa sa ngayon negosyanteng si M.R. Alan Grande sa edad na 23 at biniyayaan ng 3 anak na sina Gail Ion, Emery Gale at Elwin Godofredo. Lumisko pa lamang ang kanyang anak ay napagpasyahan niyang mag-aral muli. Kinuha niya ang kursong edukasyon sa St. Mary's College of Borongan. Pagkatapos ng 2 at kalahating taon, naipasa niya ang licensure examination for teachers sa pamamagitan ng self-review. Nilibang niya ang sarili habang naghihintay ng resulta sa pagbabiyahe. Noong 2013 ay ganap na siyang naging guro. Una siyang nagturo sa malayong barangay ng San Mateo. Doon ay nakilala niya ang kanyang mga bagong kaibigan. Habang nagtuturo, ipinagpatuloy pa din niya ang edukasyon. Nag-enroll siya sa Asian Development Foundation College, kanilang postgraduate program ng Masters in Education
major in reading. Sumulat siya ng aklat para matapos ang kursong ito. Natapos niya ito noong 2019. Pagkatapos ng mahigit na 6 na taong pagtuturo sa mababang paaralan ng San Mateo, nailipat siya sa mas malapit na paaralan sa kanilang tinitirhan, ang Sabang Central Elementary School. Patuloy siyang nagsisilbi bilang guro sa ikalawang baitang. Ito po ang kwento ng inyong tagasulat, Giselle G. Gagni Grande. Narito ang mga tanong na nais kong inyong sagutin. Una, kaninong kwento ng buhay ang iyong binasa? Ikalawa, paano niya sinulat ang kwento ng kanyang buhay? So, ano ang tawag sa tulad ng iyong binasa na nagsasalaysay ng kwento ng buhay? Ikaapat, bakit sinasabing hindi mapapantayan ng kahit anumang bagay ang pagtuturo sa mga bata? Ikalima, magbigay ng 5 mahahalagang pangyayari mula sa iyong binasa. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Graduin mo yan ha, gago. Para sa ikapat na katanungan, ito ba ang iyong isinagot? Para sa may akda, ang pagtuturo ay hindi lamang propesyon, kundi nagpapabago rin ng takbo ng buhay ng kabataan. At sa ikalimang katanungan, narito ang aking halimbawang sagot. Pinanganak noong Disyembre 25, nag-aral ng elementarya sa Borongan Pilot Elementary School, nagtapos ng sekundarya sa Eastern Samar National Comprehensive High School noong 1996. Noong 2013 ay ganap siya na naging guro. Sa kasalukuyan ay nagtuturo sa ikalawang baitang sa Sabang Central Elementary School. Kung may iba kang kasagutan, ipasa mo ito sa ating Google Classroom. Suriin. Ang talarawan ay isang pang-araw-araw na tala, lalo na ng mga personal na karanasan, saloobin, obserbasyon at pananaw. Ito ay sinusulat na parang nakikipag-usap sa isang tao na maaaring tawaging mahal kong diary o tala-arawan. O maaari ring bigyan ng pangalan na parang isang tunay na tao ang sinusulatan. Maaaring pansariling karanasan at pananaw lamang ang karaniwang laman ng tala-arawan. Ngunit ito ay depende sa sumusulat at sa kapaligiran ng pagsusulat. Maaaring kapulutan ang tala-arawan ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang pangyayari sa kasaysayan. Ang talambuhay o biography ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao batay sa mga tunay na tala, pangyayari o impormasyon. Ang pagsulat ng isang talambuhay ay may dalawang paraan. Maaari itong tungkol sa ibang tao o kaya sa manunulat mismo. Ang journal ay tala ng mga obserbasyon sa paligid na nakatawag ng atensyon ng isang individual. Maaaring ito ay isang refleksyon ng mahalagang pangyayari na naging gabay o nakapukaw sa isang damdamin. Ang anekdota ay maikling kwento na isang nakawiwiling insidente sa buhay ng isang tao. Ang karaniwang paksa ng anekdota ay mga taong kilala. Layunin nito ang ipabatid ang isang katangian ng pangunahing tauhan ng anekdota. Minsan, ang anekdota ay nagsasalaysay ng mga tunay na pangyayari at mayroon din minsan na ang mga pangyayari ay bungang isip lamang. Mayroon ding mga anekdota na hindi hango sa talambuhay. Ang layunin ng anekdota ay mang-aliw, pagturo at makapaglarawan ng ugali ng tauhan. Basahin ang anekdota, sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Ang module ni Emery. Si Emery ay nasa ikalawang baitang ngayon. Libangan niya ang paglalaro sa kanyang iPad.
pagguhit at panunood ng mga palabas sa YouTube channel. Dahil sa pandemic, hindi siya makalabas ng bahay. Masaya siyang nang magsimula ang pasukan. Hindi pa siya makapunta sa paaralan, pinakahihintay naman niya ang pagdating ng module. October 5 nang magsimula ang klase. Hinintay niya ang pagdating ng kanyang papa na siyang kumuha ng module. Sinalubong niya ito sa pintuan at agad na kinuha ang envelope at pinaglagyan nito. Dali-dali niya itong binuksan at kinuha ang nasa loob. Papa, Papa, there's a storybook inside. Can I read it now? Tanong niya. Hindi pa man nakakasagot ang ama, ay binuklat niya ito. But this is not English. How am I supposed to understand this? Malungkot na tanong niya. Ibinalik niya ang module sa envelope. Sumabad ang lola ni Emily. Ayan kasi, pa-English-English kay sa anak ninyo. Ngayon, paano pagsagot niya sa module? Nagkatinginan ang mga magulang ni Emery at nagkatawanan. No problem, mother. I'll be the translator. No sweat. Sagot ng papa. Isda ni Giselle G. Grande, Deped Borongan City Division. Narito ang mga tanong na nais kong inyong sagutin. Una, ano-ano ang nakahiligang gawin ni Embry? Ikalawa, bakit kaya masaya siya kahit hindi nakalalabas ng bahay? Ikatlo, paano mo mapapatunayan na interesado si Embry na matuto? Ikaapat, sa iyong palagay, tama kaya ang lola ni Embry sa kanyang sinabi? Patunayan ang iyong sagot. Ikalima, magbigay ng tatlong mahalagang pangyayari sa anekdotang nabasa. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Unang bilang, paglalaro sa iPad, pag-drawing at panonood ng mga palabas sa YouTube channel. Sa ikalawang bilang, ito ba ang iyong isinagot? Dahil makakapag-aral pa rin siya kahit hindi makalabas ng bahay sa pamamagitan ng pagsagot sa mga module. Ikatlong bilang, hinihintay niya ang pagdating ng kanyang papa na may dalang module at kaagad niya itong binuksan. Ikaapat, ito ba ang iyong isinagot? Sa palagay ko ay hindi tama ang lola ni Emily sa kanyang sinabi. Maaari namang pag-aralan ng wikang Ingles, ngunit dapat ring pag-aralan ang wikang Filipino. Sa ikalimang bilang, ito ang ating halimbawang sagot. Naglilibang sa paggamit ng iPad, pag-drawing at panonood. Masayang naghihintay sa pagdating ng module na sasagutan. Ibinalik muli sa envelope ang module dahil hindi niya ito maunawa. Kung may iba kang kasagutan, ipasa mo ito sa ating Google Class sa isip. Upang masuri kung may nalaman kayo sa araling ito, sikaping masagot ang mga sumusunod. Una, ng tamang salita ang bawat lang. Una, ang blank ay tala ng nangyayari sa bawat araw. Ikalawa, blank at pananaw lamang ang karaniwang laman ng tala-arawan, ngunit ito ay depende sa sumusulat at sa kapaligiran ng pagsusulat. Ikatlo, ang blank ay isang anyo ng panitikan kung saan nagsasaad ito ng kasaysayan ng buhay ng isang tao batay sa mga tunay na tala, pangyayari o impormasyon. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikaapat, ang blank ay tala ng mga obserbasyon sa paligid na nakatawag ng atensyon ng isang individual. Ikalima, ang blank ay maikling kwento ng isang nakawiwiling insidente sa buhay ng isang tao. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating sagutan. Unang bilang, tala-arawan. Ikalawa, pansariling karanasan. Ikatlo, talambuhay. Ikaapat, journal. Ikalima, anekdota.
Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos sa gawa. Basahin ang talambuhay at ibigay ang hinihinging impormasyon sa sunod nito. Talambuhay ni Don Juan Sumulong. Ipinanganak sa Antipolo Rizal noong ika-27 ng Desyembre 1875 si Juan Sumulong. Siya ay anak ng magsasakang si Ginoong Policarpio Sumulong na naging alkalde ng Antipolo at ni Ginang Arcadia Marquez. Nagtapos ng Bachelor of Arts sa Kolehiyo de San Juan de Latran sa kabila ng kahirapan at sakripisyo. Naglako ng tabako pagkatapos ng klase sa umaga, tumulong sa kasera sa paghahanda ng almusal upang matugunan ang upa sa tinitirhan at nagtiis magsuot ng sapin sa paang yari sa kahoy kung tag-ulan upang hindi kaagad masira ang kaisa-isang pares ng sapatos. Nagpatuloy sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas na sumiklab ang revolusyon laban sa mga Espanyol. Sumapi siya sa mga revolusyonaryong nakahimpil sa lalawigan ng Morong. Nagsilbi bilang pribadong kalihim ng gobernador sibil sa Morong na nakahimpil sa Antipolo. Matapos na naging pagpupulong upang magsanib ang lalawigan ng Morong at lalawigan ng Maynila na sinang-ayunan ni Konsehal Tumulong, tinawag itong lalawigan ng Rizal. Siya rin ay naging mamamahayag sa La Patria na naging tagasuri ng kalagayang pampulitikal ng La Demokrasya, isang lathala-in ng Federal Party, kung saan siya ay nagsilbi bilang patnugot ng mahabang panahon. Matapos makapasa ng pagsusulit pag-abogasya noong 1901, nagsilbi bilang mambabatas habang nagtuturo sa Eskwela de Derecho. Napagtagumpayan ang usaping hangganan ng Antipolo at Cainta. Noong 1925, nahalal bilang senador ng 6 na termino sa ika-4 na distrito na binubuo ng Maynila, Rizal, Laguna at Bataan. Naging kasapi ng Philippines Independence Nation sa Estados Unidos noong 1930 hanggang 1931. Kumandidato bilang katanggali ni Manuel L. Quezon sa pagkapangulo ng Pilipinas noong 1941. Ngunit 2 linggo bago ang eleksyon, sa isabanig ng karamdaman hanggang sa pumanaw noong ika-9 ng Enero, 1942. Si Maria Salome Sumulong, ang kanyang nakaisang dibdib, nagkaroon ng 11 anak, ngunit 4 sa kanila ay namatay. Sina Lumen, Demetria, Lorenzo, Paz, Juan Jr., Belen at Francisco ang natirang buhay. Si Demetria Sumulong ay ikinasal kay Jose Choco Kungwangko mula sa Tarlac. Ang kanilang ika-4 na anak, apo ni Juan Sumulong, ay si Corazon P. Aquino, ang ika-12 Pangulo ng Pilipinas, na ina ng ika-15 Pangulo ng Pilipinas na si Benigno Aquino III. Taglay ni Don Juan Sumulong ang katangian ng isang tunay na Atipolenyo, ang pagiging makadiyos, matulungin, magiliw sa pagtanggap ng mga panauhin, masayahin at mapagmahal sa kapwa at sa pamilya. Ipinangalan sa kanya ang ilan sa mga pribadong paaralang pansekondarya, ang Juan Sumulong Memorial School System, ang Sumulong Highway na nabuo noong 1960, ang daan nagdudugtong sa lalawigan na Rizal, Metro Manila at Marikina ay ipinangalan din sa kanya. Narito ang chart na nais kong iyong punan ng mahalagang pangyayari sa buhay ni Don Juan Sumulong. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsikot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Ipinanganak sa Antipolo Rizal noong Desyembre 27, 1875. Nakapagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas.
Nagsilbi bilang pribadong kalihim ng Gobernador Sibil sa Morong. Nagtapos ng Bachelor of Arts sa Kolehiyo de San Juan, Letran. Sumapi sa mga revolusyonaryong nakahimpil sa Morong. Naging mamamahayag sa pahayagang La Patria, naging tagasuri ng kalagayang pampulitika sa La Demokrasya. Naglako ng tabako pagkatapos ng klase sa umaga, tumutulong sa kasera sa pagpahanda ng almusal. Nagsilbi bilang mambabatas habang nagtuturo sa eskwela de Derecho. Nahalal bilang senador ng 6 na termino, naging kandidato bilang katunggali ni Manuel Quezon sa pagkapangulo na noong 1940. Tayahi. Sukatin natin ang iyong natutuhan sa aralin sa pamamagitan ng pagsubok na ito. A. Basahin ng journal ni Gail sa buwan ng Agosto. Kopihin sa papel ang diagram kasunod nito at punan ang hinihinging impormasyon. Agosto 24, 2020. Inihanda ko ang mga gamit para sa aming unang araw ng online class. Masaya ako ngunit kinakabahan din ng kaunti. Ano kaya ang masasabi ng aking mga kaklase o ng aking mga professor sa bagong paraan ng pagkaklase ngayon? Ganap na ikasam ng umaga pa ang aming orientation program. Ngunit alas 8 pa lang ngayon ay nakaharap na ako sa aking laptop. Naligo ako kanina at nagbihis ng aking uniforme. Pagbukas ko ng Zoom classroom namin ay marami na pala ang nag-aabang. Kasama na rito ang aming professor. Binati namin si Sir. Halos sabay-sabay kaming nagsalita at nagtawanan kami. Na-realize ko na miss na namin ang isa't isa. Black section kami kaya sila pa rin ang aking mga kaklase noong grade 11. Kamustahan, tawanan at pagbalik ng alaala sa aming mga ginawa noong unang taon. Gusto sana namin magkakasama kami sa pagkain sa aming break, pati na rin sa tanghalian gaya ng dati. Nasabi namin na sana ay bumalik ang panahon na kasama namin ng isa. Kahit pa minsan ay naglolokohan kami ng aming kamag-anak. Kahit may tampuhan, minsan ay awayan pa. Mas ninanais namin na bumalik pa rin ito. Ay sana, Panginoon, matapos na po ang pandemyang ito at nang makakilos na po uli kami gaya ng dati. Agosto 27, 2020. Eksaktong 9 ng umaga nang pumasok ako sa aming klase. Naka-uniforme pa rin ako. Nandun na pala ang aking mga kaklase at nagkukwentuhan pa. May tawanan ulit. Pagpasok ng aming professor ay tahimik kaming lahat. Mandarin language ang aming asignatura ngayon. Unang beses na nagkaharap kami sa Zoom classroom namin sa aming professor na isang English. Unang bungad niya ang pangangamusta sa namin. Kinamusta rin namin siya. Tumahimik kami pagkatapos ng kamustahan. Tila alanganin ng lahat sa pagsasalita. Si Ma'am Choi ay galing Wuhan, ang sentro ng COVID-19 noon at ang pinanggalingan ng pandemya. Tinawag niya isa-isa ang aming pangalan. Tahimik lang lahat, hindi kagaya sa ibang klase na halos lahat gustong magsalita. Napansin ni Ma'am ito. Tinanong niya kami kung ano ang aming nararamdaman nakaharap namin siya. Nagsalita ako. Tinanong ko siya kung totoo bang galing sa paniki ang virus. Nagpakiramdaman kaming magkaklase. Nagsisi ako sa aking tanong dahil parang nasaktan si Ma'am. Ibinalik niya sa amin ang aking tanong. Sumagot si Nick, isang half Chinese na kagagaling lang. Bumisita sa kanyang lolang nasa Beijing. Sinabi niya na sa kanilang mga insik, naniniwala sila na galing nga ito sa paniki. Paniki. Sumunod ang iba kong mga klase ng mga insik din. Ganon din ang kanilang paniniwala. Nang magsimulang magpaliwanag si Ma'am Soy, lahat kami nakatutok sa kanya. Para akong nakikinig ng isang dokumentaryo sa kanyang paliwanag. Wala nga lang video.
Nabanggit niya ang sinasabing laboratoryong pinanggalingan daw ng virus. Sinabi niya na isa itong paninira sa kanilang gobyerno. Marami siyang ipinaliwanag tungkol dito. Halos maubos ang aming oras sa pag-uusap ng full man ng Mindanao, pare-pareho naman ang aming hangad na sana ay matapos na ang pandemya at maibalik na sa normal ang lahat. Tatapos ng aming klase, napagtanto ko ang huling sinabi ni ma'am na tama naman talaga. Ika niya, kung isasara natin ang ating isip sa ating gustong paniwalaan, kahit anong paliwanag ay hindi ito mababago. Ngunit kung bukas ang ating isip sa pagtanggap ng paliwanag ng iba, maaari itong makapagbukas ng bagong oportunidad sa ating ni Giselle G. Grande, Borongan City Division. Narito ang chart ng mahalagang pangyayari sa journal ni Guy na nais kong iyong sagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Naghanda ng mga gamit para sa online class. Nagkaroon ng orientation program para sa pagbubukas ng klase. Nagkamustahan, tawanan at pagbabalik tanaw sa nakaraang pasukan. Nanalangin sa Panginoon na sana matapos na ang pandemya at bumalik na sa normal ang lahat. Agosto 27, narito ang mga pangyayari. Pumasok sa klase, alas 9 ng umaga. Nagkwentuhan at tawanan kasama ang mga una nakaharap ang kanilang professor sa Mandarin na English na taga Wuhan, China. Nagkaroon ng malayang talakayan tungkol sa pinagmulan ng COVID-19. Nabuksan ang kanyang isip tungkol sa pananaw ng iba at sa tamang pagtanggap sa mga pangyayari sa paligid. Kung may iba kang kasagutan, ipasa mo ito sa ating Google Class. Basahin ang anekdota. Sagutin ang mga tanong kasunod nito. Sa isang paaralan, isang hapon, nasa isang mahabang mesa ang mga guro upang magbasto ng mga module galing sa mga bata. Napansin ni Gina Rosario na mabilis mag-check ang isang guro sa unang baitang. Ginang altar, ang galing mo naman, mabilis ka mag-check. Tawang-tawang sumagot si Ginang altar. Ay, sus, mare, mabilis ako kasi yung mga bayad ko ng utang ang nilalagyan ko ng dagdag pa niya. Natapos ko na i-check ang ibang module kagabi. Kaya, kaunti na lang din ang i-check ngayon. Dani Giselle G. Grande, Deped Borongan, City Division. Narito ang mga tanong na nais kong iyong sagutin. Una, ano ang ginagawa ng mga guro sa paaralan? Ikalawa, ano ang napansin ni Ginang Rosario kay Ginang Altar? Ikatlo, bakit tawang-tawa si Ginang Altar sa sinabi ni Ginang Rosario? At ikaapat, magbigay ng dalawang mahalagang pangyayari sa inyong binasang anekdota. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pag. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Sa unang bilang, nag-check ng mga module ng kanilang magamit. Ikalawang bilang, mabilis mag-check ng module si Ginang Altar. Sa ikatlong bilang, ito ba ang iyong isinagot? Dahil mali ang iniisip ni Ginang Rosario tungkol sa pag-check ng module. At ikaapat, nagpunta sa paaralan ng mga guro upang magbasto ng mga module ng mga mag-aaral. Masaya na nagwawasto ang mga guro sa paaralan at nagkatuwaan sila. Kung may iba kang kasagutan, ipasa mo ito sa ating Google Class. At siya nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you.